Ikawalong kabanata. Makaraan ng ilang araw ay muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ubus na ang kanilang paon, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayon kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko sila ng gutom, mahihilo sila sa daan. Malayo pa naman ang uuwian ng ilan sa kanila. Saan naman po tayo kukuha rito sa ilang ng sapat na pagkain para sa ganitong karaming tao? Tugon ng mga alagad. Ilan pang tinapay ninyo riyan? Tanong ni Jesus. 7 lamang po. Sagot nila. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao at kinuha ang 7 tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos. Hinati-hati ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Ganon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at pagkatapos ay iniutos niyang ipamahagi din yun sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. Nang tipunin nila ang lumabis, nakapuno sila ng 7 kaing. May 4,000 tao ang kumain. Matapos pauwiin ng mga tao, sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad at nagtungo sila sa lupain ng Dalmanuta. May dumating na mga Parisiyo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang subukin siya, kaya't hiniling nilang magpakita siya ng isang himala mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at sinabi sa kanila, Bakit naghahanap ng himala ang mga taong ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pakikitaan ng anumang tanda. Sila'y iniwan niya at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Nakalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa na lamang ang tinapay nila sa bangka. Kaya't nang sabihin sa kanila ni Jesus, Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo at ni Herodes. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay kaya sinabi niya yon. Alam ni Jesus ang kanilang pinag-uusapan, kaya't sila ay tinanong niya, Bakit ninyo pinag-uusapan kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakakaintindi? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tenga? Nakalimutan na ba ninyo nang paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000 tao? Ilang kaing ang napuno ninyo ng lumapis na pagkain? 12 po. tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000 tao, ilang kaing ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 po. Tugon uli nila. At hindi pa rin ba ninyo nauunawaan ito? Wika niya. Pagdating nila sa Betsaida, dinala ng ilang tao kay Jesus ang isang bulag at pinakiusapan nilang pagalingin niya ito. Inakay niya ang bulag hanggang sa labas ng bayan at dooy pinahiran niya ng laway ang mga mata nito. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa lalaki at tinanong, May nakikita ka ba? Tumingin ang lalaki at sumagot, Nakakakita po ako ng mga tao na parang punong kahoy na naglalakad. Muling hinawakan ni Jesus ang mga mata ng bulag at ito'y tuminging mabuti. Nanumbalik ang kanyang paningin at nakakita na siya ng malinaw. Sinabi sa kanya ni Jesus, Umuwi ka na. Huwag ka nang bumalik sa bayan. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa mga nayon ng Cesarea ng Filipos. Habang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, Sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila, Ang sabi po ng ilan ay si Juan na tagapagbautismo kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. May nagsasabi namang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, anong masasabi ninyo? Sino ako? Tanong niya. Sumagot si Pedro, Kayo po ang Mesiyas. Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako.
Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, Ang anak ng tao ay dapat magdanas ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari ng mga Hudyo, at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y ipapapatay, ngunit muling mabubuhay sa 3 araw. Maliwanag ang sinabi niyang ito sa kanila, kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang sawayin. Ngunit paglingon ni Jesus at nakita ang ibang mga alagad, pinagsabihan niya si Pedro, Umalis ka sa harap ko, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi galing sa Diyos kundi sa tao. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, Kung ibig ninumang sumunod sa akin, kailangang talikuran niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan noon. Ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit niyon. Ano ba ang mapapala ng isang tao? Kamtan man niya ang buong daigdig kung mawawala naman ang kanyang buhay. Anong may babayad ng isang tao para sa kanyang buhay? Kapag ako at ang aking mga salita ay ikinahiya ng sinuman sa mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin siya ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel.